Nasa loob ka na ng covenant. Huwag kang makikinig sa mga kung ano-ano diyang bulong-bulungan dahil malalaglag ka at malalaglag ka. Be wise. Don't be a fool. Sa Tagalog, maging wise ka. Maging madunong ka. Huwag kang tanga. Iiwanan mo ang covenant dahil nakarinig ka lang ng chismis na si OH ay namumuhay sa karangyaan. Tama. At hindi ko itinatanggi. Comparing where I was, yes, marangya itong kinalalagyan ko. Pero nasusulat din nang sabi ng alahayam, ibibigay ko sa iyo ang iyong pangangailangan. I will make a way. I will let you ride the top of the world. Just keep my covenant. More so, just establish the covenant. Revive the covenant. So what I have done, anong ginawa ko? Tiis, 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 tiis. That is what I'm doing. But a day is coming. Matatapos din lahat itong mga pagtitiis natin. I'm very confident and I strongly believe naniwala din lang naman tayo na may Torah na maniwala na tayo doon sa lahat ng ipinangako sa Torah. Dahil kung paniniwalaan natin ang Torah pero hindi natin paniniwalaan ang nakasulat doon ng mga ipinangako ng Aba, pag tayo ay nagpasakop, sayang ang paniniwala mo. Sayang ang pananalig mo. So with that, having said that, be strong. Maging determinado kayo. Sa maliliit mang paraan, help rebuild the kingdom. In doing so, you are greater than John the Baptist. Hindi naranasan ni John the Baptist ang maging kabahagi sa pagre-revive ng kingdom. Ikaw kabahagi ka sa pag-revive ng kingdom. Si John the Baptist ay bahagi ng pagguho ng kingdom. Yun ang kanyang kapanahunan. So hindi niya naranasan ang nararanasan mo. That's why the Messiah said, you are greater than John the Baptist, our time. You must be thankful na kayo ay kabahagi nito. Pray as well na yung mga mahal nyo sa buhay ay makasama natin dito. But be warned still. Maraming inimbita. Ngunit kukunti lang ang karapat-dapat. Many are called, many are invited, but few are worthy. So sa aking pagtatapos, gusto kong ipaabot sa inyo itong mga Romanong pinagmulan ng Katolisismo. Itong mga Romanong pinagmulan nagdala dito ng Kristyanismo. Sila ang nagpahirap at tumunaw, nagwasak sa kaharian, sa heavenly kingdom. May nagawa ang mga disciples noon? Wala. Futile effort.
May nagawa ba si John the Baptist noon para pigilan ang pagkawasak ng kingdom? Wala. Sa kapanahunan nila, gumuho ang kingdom. Nagapi sila ng mga serpents. Pero sa kapanahunan natin ngayon, bumabangon ang kingdom. Kung kaya, even the least today, yung pinakamaliit na tao dyan na walis-walis lang ang kayang gawin at yun ang kayang alam. Yun lang, wala siyang kayamanan. Pero kabahagi siya, kabahagi kayo ng pagbango ng kingdom. Kabahagi kayo sa pagtatayo ng temple. Kung kaya, nahigitan ninyo si John the Baptist. Yan ang sinabi ng Messiah Hawasay noon. Na darating ang panahon, ang pinakamaliit, the least among you in the kingdom is greater than John the Baptist. Ganyan po siya kasimpleng unawain. Si John the Baptist ay nasa panahon ng pagguho ng kingdom. Kayo ngayon, nasa panahon ng pagtatayo, muling pagbangon ng kingdom, kahit ikaw ay tagawalis lang. You are part of the revival of the kingdom. John the Baptist was part of the downfall of the kingdom. I'm not saying na kabahagi si John the Baptist sa pagpapaguho. What I'm saying is, nung panahon niya, gumuho ang kingdom at wala silang nagawa. Sino man sa kanila. Pero kayo ngayon, even tagawalis-walis ka lang, you are part of the grand revival of the kingdom. That is why you are greater than John the Baptist. So, kung doktrina lang ang paiiralin mo dito, magwawara-wara ka ng interpretasyon yan. Hindi mo yan mabibigyan ng konkretong interpretasyon. And this explanation na sinabi ko sa inyo, hindi nyo yan maririnig sa sino mang pastor ng sekta-sektahan dyan. You will never hear that. Because those are revelations to me. I'm not bragging. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Pinapakita ko lang sa inyo ang credibility ng mga salitang binibitawan ko. Noon, sa pasimula, hindi pa ako ganun kaprangka magsalita. People's Republic of Congo, milyon-milyon ang namatay dyan. Kagagawa ng mga Europeans. Inalipin nila sa mga rubber plantation. Pag hindi naabot ang quota of harvest nung dagta, anong ginagawa ng mga Europeans? Pinuputulan ng braso yung anak ng padre de pamilya pag hindi naaabot ang quota. Milyon ang namatay. And until now, naandyan, matatanda na. May mga survivors pa, mga lolo na mga pinutulan pa nila noon. Do you think makakalimutan yan? Ganun na lang ba? They won't forget. And the day of reckoning is coming. Hindi na alam ng Amerika kung saan sila kikiling. Tumatagilid ang dolyar. Minamanipula lang nila ang forex. Kaya isang 1 peso, $55, $56. No, that is manipulated forex. Hindi na yan. Walang halaga ang dolyar. Papel, panggatong. Why? Wala pong gold backup
ang mga inimprentang perang papel nila? Nothing. Sinabi ko yan noon pa, 3 years ago. Balikan ninyo ang mga video ko. Pumunta ang mga leaders ng Africa sa Washington. Why not? Pero anong feedback ng ambassador of the African Union? Bastos ang Amerika. Basta sila pinapunta na hindi man lang isinet muna kung anong agenda na pag-uusapan. At pagdating doon, dikta dito, this is what you should do, this is what you should do. And this is what we will do to you. Hindi na ngayon ganun kadali akitin, lukuhin, o persahin ang Africa. Nakaugat na doon ang 2 witnesses. Nakasecure na yan. Now, let's talk about economy. Ang kinatatakutan ngayon ng Europe at US ay ang padami at padaming bansa na gustong pumasok sa BRICS economy. Ano itong BRICS economy? I discussed this on my video before, 3 years ago. Minention ko na yung BRICS economy na yan. Yan yung samahan na itinatag ni na Putin at saka si Jinping. Brazil, Russia, India, China, South Africa. And ngayon, Egypt is coming in. Saudi Arabia is coming in. Ang handa ng Russia, ni Putin, itong mga Romanong pinagmulan ng Katolisismo. Itong mga Romanong pinagmulan, nagdala dito ng Kristyanismo. Sila ang nagpahirap at tumunaw, nagwasak sa kaharian, sa heavenly kingdom. May nagawa ang mga disciples noon? Wala. Futile effort. May nagawa ba si John the Baptist noon para pigilan ang pagkawasak ng kingdom? Wala. Sa kapanahunan nila, gumuho ang kingdom. Nagapi sila ng mga serpents. Pero sa kapanahunan natin ngayon, bumabangon ang kingdom. Kung kaya, even the least today, yung pinakamaliit na tao dyan na walis-walis lang ang kayang gawin at yun ang kanyang alam. Yun lang, wala siyang kayamanan. Pero kabahagi siya, kabahagi kayo ng pagbangon ng kingdom. Kabahagi kayo sa pagtatayo ng temple. Kung kaya, nahigitan ninyo si John the Baptist. Yan ang sinabi ng Messiah Hawasay noon. Na darating ang panahon, ang pinakamaliit, the least among you in the kingdom is greater than John the Baptist. Ganyan po siya kasimpleng unawain. Si John the Baptist ay nasa panahon ng pagguho ng kingdom. Kayo ngayon, nasa panahon ng pagtatayo, muling pagbangon ng kingdom, kahit ikaw ay tagawalis lang. You are part of the revival of the kingdom. John the Baptist was part of the downfall of the kingdom.
I'm not saying na kabahagi si John the Baptist sa pagpapaguho. What I'm saying is, nung panahon niya, gumuho ang kingdom at wala silang nagawa. Sino man sa kanila. Pero kayo ngayon, even taga-walis-walis ka lang, you are part of the grand revival of the kingdom. That is why you are greater than John the Baptist. So, kung doktrina lang ang paiiralin mo dito, magwawara-wara ka ng interpretasyon yan. Hindi mo yan mabibigyan ng konkretong interpretasyon. And this explanation na sinabi ko sa inyo, hindi nyo yan maririnig sa sino mang pastor ng sekta-sektahan dyan. You will never hear that. Because those are revelations to me. I'm not bragging. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Pinapakita ko lang sa inyo ang credibility ng mga salitang binibitawan ko. Noon, sa pasimula, hindi pa ako ganun kaprangka magsalita. Patay, may mga pinutulan pa sila ng braso. People's Republic of Congo, milyon-milyon ang namatay dyan. Kagagawa ng mga Europeans. Inalipin nila sa mga rubber plantation. Pag hindi naabot ang quota of harvest nung dagta, anong ginagawa ng mga Europeans? Pinuputulan ng braso yung anak ng padre de pamilya pag hindi naaabot ang quota. Milyon ang namatay. And until now, naandyan, matatanda na. May mga survivors pa, mga lolo na mga pinutulan pa nila noon. Do you think makakalimutan yan? Ganun na lang ba? They won't forget. And the day of reckoning is coming. Hindi na alam ng Amerika kung saan sila kikiling. Tumatagilid ang dolyar. Minamanip po na lang nila ang forex. Kaya isang 1 peso, 55, 56 dollars. No, that is manipulated forex. Hindi na yan. Walang halaga ang dolyar. Papel, panggatong. Why? Wala pong gold backup ang mga inimprentang perang papel nila. Nothing. Sinabi ko yan noon pa, 3 years ago. Balikan ninyo ang mga video ko. Pumunta ang mga leaders ng Africa sa Washington. Why not? Pero anong feedback ng ambassador of the African Union? Bastos ang Amerika. Basta sila pinapunta na hindi man lang isinet muna kung anong agenda na pag-uusapan. At pagdating doon, dikta dito, this is what you should do, this is what you should do. And this is what we will do to you. Hindi na ngayon ganun kadali akitin, lukuhin, o persahin ang Africa. Nakaugat na doon ang 2 witnesses. Nakasecure na yan. Now, let's talk about economy. Ang kinatatakutan ngayon ng Europe at US ay ang padami at padaming bansa na gustong pumasok sa BRICS economy. Ano itong BRICS economy?
I discussed this on my video before, 3 years ago. Minention ko na yung BRICS economy na yan. Yan yung samahan na itinatag ni na Putin at saka si Jinping. Brazil, Russia, India, China, South Africa. And ngayon, Egypt is coming in. Saudi Arabia is coming in.